Kinabukasan nang umattend kami sa birthday party, nang itinuturing na pangalawang pamilya ni Terence si Adele na siya ring magulang ni Zed. Nang makalabas sa kotse, ay binuhat ko iyong may kalakihang regalo na nabili namin kahapon sa mall, matapos niyang mag-half day. Iyon daw kasi talaga ang purpose niya, kung bakit gahol siya sa pagtatrabaho, para matapos na kaagad, at wala nang problemayan pa. Ito kasi ang balak niya at sinakto pa nito na flight namin kinabukasan papuntang Switzerland. Buhat nito si Luna sa kabilang kamay, habang sabay naming tinatahak ang daan papasok sa loob ng mansion ng pamilya nila. I'm just wearing a casual dress and a flat shoes. Ayoko rin kasing maging tagilid sa paningin ni Tita Adele, after all ay siya na lang ang natatanging itinuturing na magulang ni Terence. Kaya gusto ko na kahit papaano, sa simpleng paraan ay magustuhan nila ako. Ngayon nga ay kinakabahan ako, nanginginig pa ang dalawang kamay ko. Gusto kong tumalikod ngunit mas gusto kong makilala sila, mas gusto ko pa silang makilala kaysa sa totoo kong magulang. Third, anang isang boses lalaki, nang tuluyan na kaming makapasok sa bakana ng kanilang bahay. Hey Max! Masayang bulalas ni Terence at nakipag-fist bump pa ito sa hangin. Nang makalapit kami sa gawin ng lalaki, ay saka sila nagyakapan, ngunit mabilis na napako ang atensyon ng lalaking nagngangalang Max sa mukha ni Luna, na siyang buhat pa rin ni Terence. Wow! Carbon copy! May anak ka na pala, natatawang tura ni Max, saka lumipat naman sa akin ang tingin. At asawa ha? Malakas na napahalakhak si Terence, kaya siya ang binalingan ko. Yeah, this is my long-lost girlfriend and my future wife. Pakilala sa akin ni Terence saka pa ako inakbayan. Wow, sure na sure sa wife thingy na yan. Parang alam na alam nitong patay na patay ako sa kanya. Hello, I'm Mai. Nakangiti kong lahad sa kamay ko, na agad din naman niyang inabot at nakipagkamay. Oh, so you're the girl from his past. By the way, my name is Max. Aniya at binitawan ang kamay ko. By any chance, do you know Zed? He's my brother. Halos magletrang O ang bibig ko sa narinig. Kaya pala may kaunting pagkakahawig. Masaya akong tumungo rito bilang pagsagot, dahilan para masilayan ko ang ngiti sa labi niya. And also, this is Luna, my daughter and my future flight attendant. Papa ayoko nun. Gusto kong maging guard. Si Luna na sinimangutan ang ama. Halos sabay na natawa kami ni Max sa sinabing iyon ni Luna. Ewan ko ba sa anak ko, nakita lang iyong babaeng guard doon sa building ng company ni Terence, ay gusto na rin niyang maging guard. Pwede naman yung trabaho ng receptionist ang hangarin nito. Jesus. Okay, whatever you want. So, this is your Tito Max, okay. Sa natatawang pahayag ni Terence. Marahan lang na tumungo si Luna at kumaway pa rito. Hello po, ako si Luna. Come inside. Wala pa si Mom at nag-aayos pa yata, anang Max at iminuwestre ang kanilang sala. Thank you, magkasabay na sambit namin ni Terence. Oh, kunin ko na to. Ilalagay ko na roon, dugtong pa niya sa kakinuha sa akin ang bitbit kong regalo. Marami na rin ang tao sa loob. Nang makaupo kami sa pahabang sofa na naroon sa malawak nilang sala. Karamihan pa sa mga bisita ay siyang amiga't amigo ni Tita Adele, at hindi rin nagtagal nang bumaba ito sa engrande nilang staircase. Kahit halata na ang katandaan sa mukha nito, ay naroon pa rin sa kanya ang pagiging elegante at sophisticada. Gaya ni Don Julio at Doc Ortiz, alam kong hindi papatalo ang ganda nito noong kabataan niya. Happy birthday! Sabay-sabay na bati nila, na siyang sinabayan namin ni Luna. Tumayo pa ang iba upang mabeso ito at may akap ang ginang. Ilang saglit pa nang huminto siya sa pwesto namin, at nangingiting hinalikan si Luna sa pisngi, at mahigpit na niyakap. Nananatili naman kaming nakaupo ni Luna sa sofa, at masaya lang silang pinapanood, hanggang sa dama po ang atensyon nito sa amin, dahilan para makita ko ang namamangha niyang mukha. Oh third, sila na ba ang tinutukoy mo? Maligayang tura nito na halos mag-wrinkle na ang gilid ng kanyang mata sa sobrang tuwa. Yes tita, nilingon ako ni Terence at inilahad ang kanyang kamay, na mabilis kong inabot upang makatayo. Siya po si Mai at ang anak namin na si Luna. Hello po, magandang araw. Happy birthday po sa inyo tita.
Alanganin kung saad sa ginang na siyang maagap niyang tinanguan. Sure hiha, no problem. You can call me now Tita Adele. Tumawa pa ito at nakipagbeso sa akin. I can't wait na makasal na kayong dalawa. The last time na bumisita rito si Third, ay nabanggit niyang magpapakasal na siya. Iyon pala ay matagal ka na niyang nakita. Talaga po, halos hindi ako makapaniwalang tumitig sa maganda nitong mukha. Hindi ko akalain na ganito kabait ang kinikilalang magulang ni Terence. Kahit papaano pala ay nasa magandang pangangalaga siya noon sa kamay ng pamilya ni Zed. Well actually, hanga rin naman kasi ako rito kay Third. He's one of the best son, he can do and sacrifice all his vanity when it comes to love. Right Third. Tanging pagtawa lang ang naging sagot ni Terence.na para bang nahihiya pa siya sa pinagsasabi ni Tita Adele. And hello there baby girl. Alam mo ba nung magkwento sa akin si Third, na mayroon siyang anak sa long-lost girlfriend nito way back 6 years ago, ay sobra akong natuwa na makilala siya. And she's really here. Mahabang pahayag nito, kapag Kwan ay lumuhad sa harapan ni Luna. Hello po Lola, nahihiyang sambit nito, na siyang nagpatawa muli sa matanda. Oh, you're so cute. Can't wait na magkaroon na rin ng sariling anak si Zed. Mom, pagtawag ni Max sa hindi kalayuan sa pwesto namin. Oh, wait here, okay. Just enjoy the party, paalam ni Tita Adele. Saka ito tumayo at pumunta sa gawin ni Max, na parang may bagong dating yata na bisita. Ilang minuto pa ang lumipas, at nauna nang pinakain ni Terence si Luna, na alam kong kanina pa natatakam sa spaghetti. Doon ay nalaman kong patay na pala ang asawa ni Tita Adele na si Tito Frank. Sobrang dami ng guest at mayat-maya ang dating ng mga bisita, kaya naging abala sina Max at Tita Adele sa pagway welcome. Napansin ko rin na wala pa si Zed, na naisip ko rin na baka dalhin niya rito si Hati. Hindi rin nagtagal nang may umentroda sa hambo ng pintuan, at hindi nga ako nagkamali sa hula kung dadalhin ni Zed si Hati, at ito na nga sila. Natatanaw ko pang mabilis iyong nilapitan ni Tita Adele, at gaya kanina sa akin ay nakita ko ring tuwang-tuwa ito kay Hati. Wala sa sariling napangiti ako sa kawalan. Kung narito kaya ang magulang ko, ganyan din kaya sila kabait. Ano kayang itsura nila? Sino kaya ang kamukha ko sa kanilang dalawa? Naputol lang ang pagmumuni-muni ko, nang mapansing nakalapit na pala si Hati sa pwesto namin ni Luna. Since si Terence ay sumama sandali kay Zed, pilit ang naging ngiti nito na para bang nakikibagay pa siya. Hati, pagtawag ko rito. Gusto ko rin sanang magtanong kung anong nangyari sa kanya, at kung okay lang ba siya. May siya, marteng boses niya saka pa ako inirapan, dahilan para maulas ang emosyon ko sa mukha. Kaya natanto kong huwag na lang. Hindi pa rin ba nagbabago ang isang to? Paano kaya kung sabihin ko sa kanya, kung paano siya sumigaw ng madatnan namin sila ni Zed noon sa sofa? Maleficent ka talaga, bulong ko ngunit sapat na para marinig niya na siyang nagpatawa sa kanya. How's Luna? Tanong pa nito sa kasinulyapan ng bata, na abala sa pagkain ng spaghetti. She's fine, thank you nga pala noong isang araw. Balita ko ay napaaway ka dahil sa kanya. Mahinang pahayag ko at hindi maiwasang mapangiwi. But somehow, she looks so fine. Maganda pa rin naman ito sa suot niyang V-neck off-shoulder cocktail dress na kulay light gray. Abot hanggang tuhod iyon, kaya kitang-kita ko ang taas ng suot nitong pointed high heels. Simple yet she looks elegant. Maleficent ngang maituturing, the way she stand up, she feels like everything is under her control. Wala yun. Dinig kong sagot ni Hati, kaya binalingan ko siya. Ayaw ba niyang umupo? Muli akong napangiwi, at sakto naman nang dumating sina Zed at Terence, na may hawak pang isang baso ng drinks, mabilis na ibinigay niya iyon kay Luna. Baby, meet my brother, Max. Baritonong boses ni Zed ang narinig ko, saka naman lumitaw si Max mula sa likuran nito. Gulat pa ako nang mapansin ang pagkawala ng emosyon ni Max sa mukha nito, dahilan para lingunin ko si Hati at nakitang ganoon din, mukha itong nilayasan ng kaluluwa, habang nanginginig ang katawan sa hindi ko malamang rason. What the, bulalas ni Zed. Kasunod nito ay ang sabay nilang pagbitaw sa mga wine na hawak, at dali-daling kumaripas ng takbo si Hati palabas ng mansion. Sa ginawa niya ay halos magkasunod na napatayo kami ni Terence nang habulin siya ni Zed.
Hati, sigaw nito na siyang umalangaw-ngaw yata sa buong sulok ng bahay. And what is happening? Dumating ang araw kung saan ang nakatalagang flight namin ni Terence at gaya ng plano nito, ay heto ako ngayon, isang pasada ng tingin sa salamin ang ginawa ko, bago binitbit ang isang backpack saka lumabas na ng kwarto. Hindi ko talaga in-expect na ganito kami kaga magbabiyahe. Dahil hindi pa ako handa. Kailan lang nang malaman kong may mga magulang pa pala ako, ngunit hindi ko naman hinangad na makilala pa sila. Masaya na ako sa kung anong buhay ang mayroon ako ngayon. Ayoko nang guluhin pa, pero dahil may sariling desisyon si Terence ay wala na akong nagawa. Halos hindi ko maramdaman ang mga paa ko ngayon sa sahig, dahil para akong namanhid sa sobrang kaba. What more kung nagkita na nga talaga kami. Baka mahimatay ako bigla sa halo-halong emosyon. Kagabi lang din nang magkagulo sa mansion nila Zed, kaya ang dami pang tumatakbong katanungan sa utak ko. Pakiramdam ko ay gulong-gulo ako, kahit hindi ko naman na problema iyon. Nag-aalala lang talaga ako kay Hati. Noong nakaraan ay napaaway siya, ngayon ay heto. Hindi ko talaga maintindihan. Malakas akong nagbuntong hininga sa kawalan, bahala na nga. Nang makababa sa sala ay saka tumayo si Terence sa sofa, at kinuha ang isang duffel bag. And as usual, kahit may kabigatan na si Luna, ay gustong-gusto pa rin niya itong binubuhat. Wala sa sariling napapikit ako nang makapasok kami sa elevator, at magsarado iyon. Bakit ba pakiramdam ko ay naso-suffocate ako sa sariling paghinga ko? God. Chill. May kalahating araw ang biyahe natin, so please, breathe, sambit ni Terence saka papinisil ang kamay kong hawak niya. Ngunit marahil ay tama rin ang sinabi ni Terence sa kabila ng matigas kong puso, ay naroon sa pinakaloob nito ang totoong nararamdaman ko, para sa magulang ko. I really missed them, so much. Thank you. Mahinang saad ko na natitiyak kung hindi na narinig ni Terence, lalo pat nagbukas na ang elevator. Binitawan muna ako nito, upang dalhin ang duffel bag saka lumabas at diretso ang naging lakad palapit sa nakapark nitong kotse. Balak niyang pasunurin ang ilang bodyguard nito sa amin, at sila na ang kusang magdadrive ng kotse ni Terence pabalik dito. Ilang sandali rin ang magbiyahe kami patungong NAIA Terminal, at sa buong oras na yon, ay tahimik lang akong nakahalukip-kap sa passenger seat. Panay naman ang sulyap sa akin ni Terence, na hindi ko masyadong pinapansin. Nakamasid lang ako sa labas, habang ang utak ko ay nasa kabilang dimensyon na ng mundo sa kaiisip kung anong maaari kong gawin, kapag nagkita kami ng mga magulang ko, kung anong dapat kong sabihin. Magagalit ba ako? Natural lang naman ang magalit, hindi ba? Lalo na sa katulad kong iniwan at hindi na binalikan. Biruin mo at ilang taon ang nagdaan, ngunit hindi man lang sila nagbalak na hanapin ako. Nakakagalit, at the same time ay nakakalungkot. Sa sobrang tahimik, ay halos sabay kaming napatingin sa cellphone ni Terence, na naroon sa dashboard ng kotse, nang bigla iyong mag-ring. Mabilis niya iyong sinagot, kaya muli kaming natahimik. Kahit si Luna na nasa backseat ay wala ring imak, at mukhang inaantok na yata sa sobrang tahimik namin. Tumikim si Terence kaya ibinalik ko sa kanya ang atensyon ko. Mr. Sawyer, sa gulat niyang bigkas habang abala ang dalawang mata sa harapan. Kumunat ang noo ko sa natantong si Don Julio iyong tumawag. Ano kayang mayroon? What? Bulalas ni Terence at walang pa sabing inapakan ang brake ng kotse, dahilan para manlaki ang parehong mata ko. Agad na nilingon ko ang pwesto ni Luna, at kahit papaano ay nahimasmasan ako nang makitang maayos naman ito, mabuti talaga at naka-seatbelt siya. Jesus, para akong inatake sa puso kanina. Mama, aniya na para bang natakot sa ginawa ng kanyang ama. Terence. Pagtawag pansin ko rito, ngunit hindi niya ako sinagot. Bagkus ay mabilis pa sa kidlat na umikot ito sa may U-turn sa kabilang kalsada, kaya hindi na maalis-alis ang pagkakakunot ng noo ko. What is happening? We're coming, pinal niyang saad sa kabilang linya, bago yun pinatay. Nilingon ako nito at nakita ang blanko niyang ekspresyon, na para bang hindi alam kung anong emosyon ang ipapakita sa akin. Ang mama mo, nandito raw siya sa Pilipinas. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Dahan-dahan ay natutap ko ang sariling bibig, at maang na napatitig sa mukha ni Terence, naghihintay sa maaari niyang idugtong.
Narito siya at nasa isang hospital daw, sambit nito sa kabinalingan ng kalsada. You okay? Am I? Bakit pakiramdam ko ay tuluyan na akong nawala sa huwisyo? Kung kanina ay nakakaya ko pa ang lakas ng pagtibok ng puso ko, ngayon yata ay hindi na, para akong mahihimatay. May, what do you want? Gusto mo bang ipagpabukas na natin to? Kung narito nga siya, puntahan natin yung hospital na pinakamalapit. Seryosong pahayag ko na hindi pinansin ang kaninang sinabi niya. You sure? You ready? Dinig kong tanong niya na ilang beses kong tinanguan. Bahala na sa kung anong pwedeng mangyari. Nakita ko pa sa side mirror ang itim na kotseng siyang nakasunod sa amin, na natitiyak kong lula noon ang mga bodyguard ni Terrence. Hindi ko na namalayan ang naging biyahe namin, napansin ko na lang na huminto iyon sa isang hospital. Ang hospital kung saan dinala noon si Terrence, nang mahimatay siya sa Demwartle. Nang mabuksan ni Terrence ang pintuan sa passenger seat, ay mabilis akong bumaba, sunod nitong kinuha si Luna sa likuran. Hawak ang kamay nitong hinela ako papasok sa loob. Walang eksaktong binigay si Don Julio patungkol kay Serafina, kung bakit siya narito sa hospital. Ang sabi lang ay iyon daw ang natrack ng tauhan niya. Miss, may pasyente bang Serafina Montano dito? Tanong ni Terrence sa front desk. Hinayaan ko na lang na siya ang magsalita, dahil tuluyan na akong napipi at nabingi sa sobrang lakas ng pagtibok ng puso ko, akala mo ay gusto nang kumawala sa dibdib ko. May tiningnan naman ang babaeng front desk sa monitor niya, kasunod nito ay ang logbook, ngunit bigo ang naging ngiti nito nang balingan niya kami. Ma'am, sir, pasensya na po pero walang nakalog sa amin na ganoong pangalan. Sure ka? Mahinang usal ko at bahagyang lumapit dito. What about Serafina Chavez Sawyer? Okay, for a while lang po. Anong kayang ginagawa niya rito sa hospital? Sinong kasama niya? Wala talaga ma'am, anang front desk. Huminga ako ng malalim, at bagsak ang balikat na nilingon ko si Terrence. Nakatitig lang ito sa akin, at tinatansya ang magiging emosyon ko. Pero may isang Serafina pong nakarehistro sa system namin as employee ng hospital, segunda ng babae kaya sabay kaming napalingon ni Terrence sa kanya. Empleyado, sino? Mabilis kong tanong. Baka lang naman po siya ang hinahanap ninyo. Sino? Baritonong sambit ni Terrence, dahilan para magulantang ang babae. Si Doktora Ortiz po, mahinang sagot nito. Doc Ortiz. Sabay pa nabulalas namin ni Terrence, kaya nilingon ko ito at gaya ko ay bakas din ang gulat sa mukha niya. Nasaan siya? Tanong ko pa ngunit hindi na ako nasagot ng babae, nang bigla akong hatakin ni Terrence palayo. Mabilis itong umakyat sa second floor, at dinig ko pa ang bigat ng kanyang mga yabag. Dahil hawak ako nito sa kamay, ay nadadala ako sa bilis ng kanyang lakad, hindi nagtagal nang huminto kami sa isang pintuan. Serafina C. Ortiz. Iyan ang nakapaskil sa puting pintuan, at walang ano-ano'y binuksan iyon ni Terrence, nabungaran ko pa ang pagkabalisa ng tao sa loob, at ang pagtayo ng babae, si Doc Ortiz, siya nga ang naroon. Oh third, you're here, what's the problem? Do you need help? Panimula nito at napangiti pa ng malingunan ako. Hello there, May. Ikaw si Serafina Chavez Montano, hindi ba? Matigas na sambit ni Terrence, dahilan para matigil ito sa pagsasalita. Halos malaglag ang pangako nang makita ang panlalaki ng dalawang mata nito. Sa sinabi ni Terrence, naging balisa pa siya at animoy hindi na alam ang gagawin. Dama ko pa ulit ang kanyang atensyon sa akin, na naroon pa rin sa bakana ng pinto, at hindi na nagkaroon ng lakas na sundan si Terrence sa loob. Doc Ortiz, pinadala ba kayo rito ng magaling kong ama? Umalis na kayo at wala kayong mapapala sa akin. Hindi ako sasama sa inyo. Nananahimik na ako kaya tigilan niyo na ako. Sunod-sunod niyang turan, at hindi na napigilan ang pagtataas nito ng boses. Sa narinig ay natanto kong siya nga ang magaling kong ina si Serafina Chavez Montano. Pumikit ako nang maramdaman ang pamumuo ng luha sa dalawa kong mata, kalaunan ay nagmulat ako at siya agad ang hinanap ng paningin ko. Bakas ang takot sa mukha nito kanina, ngunit nawala iyon nang makita niya ang mahina kong pagtangis. Tuluyan nang umalpas ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Kasabay ng pagiyak ko, ay ang panginginig ng balikat ni Doc Ortiz, at ang paisa-isang pagtulo ng kanyang luha,
saka dahan-dahan na lumapit sa mismong kinatatayuan ko. May siya, ikaw ba yan? Aniya at tangkang hahawakan ang mukha ko, nang bahagya akong lumayo. Mas lalo akong napahagulgol, wala kang kwentang ina. May siya, dinig kong sigaw ni Terence, ngunit mabilis akong tumalikod at iniwan sila. Hindi pa man ako nakakalayo nang umikot ang paligid ko, kaya sandali akong huminto sa gitna ng hallway, napakurap-kurap pa ako nang manlabo ang paningin ko, hanggang sa tuluyan na iyong nandilim.